Patuloy po tayo sa ating pong topic po ng pasasalamat o Thanksgiving. Ngayon pong buwan ho na ito. At speaking of Thanksgiving, pasasalamat, tayo po, nais ko pong pasalamatan po ang lahat ng naging bahagi ng ating pong selebrasyon, ng ating pong 24th anniversary. So marami pong mga tao po na gumawa, kaya po ito'y naging matagumpay. Hindi po ito kaya ng isang tao lamang, na mga leaders lamang, but ang lahat po ay nakita natin tulong-tulong para po ay maisagawa ang lahat po ng program ng meron pong parang excellent na paggagawa. So next event po ay mas big day pa po natin yon, mas malaki pa pong selebrasyon dahil yan po ay 25th. But this time we have to rejoice sa ginawa ng Panginoon sa atin. Sa inyong lahat po, maraming salamat. At siguro kung mayroon man akong special mention, kung mayroon man pong mga pagod na mga araw na yon, isa na po doon si Jocelyn. Kasi po siya po ay ang dami niyang ginagawa. Siya nag-translate, gumawa ng program, ano pa ginawa niya. Kasama pa siya sa choir, sa praise and worship. Habang nagbi-praise and worship, nagta-translate. So tina-translate niya doon sa mga Japanese yung exhortation ng preacher. So ang dami niya pong ginagawa. So but siguro yung tayo naman ay marami naman ilan sa inyo, marami sa inyo na may mga ginampanan din na papel, but nagpapasalamat ho tayo sa bawat isa. Hindi ko na lang po maisa-isa ang bawat isa sa inyo na banggitin. But salamat po sa mga nag-donate ng mga tubig, pagkain, may tagpagkain ba? At yung mga bisita natin, yung mga nagdala po ng maraming kaibigan. So yan po ang malaking avenue o means ng evangelism. Kaya po yung mga camps, yung pong mga anniversary, yung mga celebration ho natin, ay maging daan po ito para yung kahit yung mga kamag-anak natin, kaibigan na hindi naman nagpupunta sa church, pero nandyan sila, maimbita natin, yan yung time na makarinig sila ang salita ng Diyos. Hindi po natin alam nung pong time na yon, last Sunday, dahil ang Holy Spirit po ay nag-work sa kalagitnaan natin, di natin alam kung mayroon doon na first time na hinipo ng Panginoon at gusto na niyang lumapit sa Diyos. Maaring hindi agad-agad po, but siguro kinakailangang i-follow up po natin. Kumustahin ho natin yung kanilang karanasan nung araw po na yon. So talaga ang dami po nating pwedeng ipagpasalamat. Ang dami pong mga bagay po na ipagpasalamat natin sa Panginoon. Siguro po kung isa-isahin ho natin ay hindi po kasya yung ating time, ating oras ngayon. So tayo po ay nagpapasalamat at ang Diyos po ang ating pong pinapapurihan. So dito po sa kwento na binasa ho sa atin ay meron pong 10 may leprosy. Sakit po sa balat ito. Noong pong mga panahon na yon, kung sila po ay meron pong leprosy, may ketong sila, ay linalayuan sila ng mga tao. Sila po ay mga outcast sa society. Hindi po sila tinatanggap, nilalayuan sila sapagkat sila po ay merong sakit na nakakahawa. So tayo ba'y nilalayuan? Baka wala tayong sakit. Kayo ba ba'y nilalayuan? So siguro mag-isip-isip tayo, ba't tayo nilalayuan? Pero nung panahon po na yon, talagang physically, ayaw po ng tao sa kanila sapagkat yung pinakakahawa po yung sakit. At hindi pa namang ganun ka-advance yung kanilang medicine noon, pag-aaral, wala pang studies talaga kung paano po malunasan yung mga sakit ho na yun. Siguro sa ngayon, mayroon na pong mga lunas. With the advancement of the technology sa medical field, ay mayroon ng gamot po ng ganun. Pero noon po ay talagang iniiwasan po sila. Habang ang Panginoong Hesus ay naglalakad at siya po nagmi-ministry, ay natagpuan po niya yung 10 merong ketong. At lumapit sa kanya at ang Panginoon po, tulad po ng usually na ginagawa niya, ay pinapagaling po niya ang may mga karamdaman. Pinagaling po niya ang 10 iyon.
na gustong gumaling. Pinagaling po ng Panginoon. Ngunit po, isa lamang ang nagbalik at nagpasalamat sa Diyos. Sa 10 po na yon na pinagaling po ng Panginoon, isa lamang po yung bumalik sa Panginoong Hesus at nagsabing thank you. Gaano kaya tayo ka mapagpasalamat sa lahat po ng mga na-receive nating pagpapala, sa mga miracle sa buhay natin na ginawa ng Diyos, sa buhay natin ng mga himala. Tayo kaya ay nakakalimot kung minsan na bumalik sa Diyos at magpasalamat, Panginoon, thank you po yesterday. Salamat, Panginoon, ng isang araw. Salamat po, Panginoon, kagabi. Salamat po, Panginoon, kanina. Nagising pa ako. O kung hindi ka man nakatulog, salamat, Panginoon, dahil okay na yung kulang sa tulog kaysa kulang sa gising. Yung walang tulog kaysa walang gising. So, meron pa ding good side, no? Kung titingnan ho natin, kahit sa mga hindi maganda masyadong katotohanan, but if we look at the hand of God, ay makikita pa rin natin that God is still good. Amen. Sa buhay natin. No? So, kagabi po, honestly, hindi ako nakakatulog masyado. Siguro sa daming niisip ko, maraming naglalaro sa isipan. Ewan ko, di sila napagod kalalaro eh. Nasa isipan. But salamat sa Panginoon that I am strong today. And we will learn together the Word of God. God will speak to us in our hearts. We'll just open our hearts. At ang Panginoon po ang siyang mangusap ho sa atin. Ngayon pong umagang ito. The attitude of gratitude. Mayroon pong nasabi, thankfulness start with the right attitude of the heart. Ang sabi po ni Joyce Meyer, no? Kilala siyang preacher po, na magaling po ito. Sabi niya, right heart, right attitude. So yung pong ugali po ng mapagpasalamat na ugali, nagiging attitude po yan. No, kasi kahit anong situation, nagpapasalamat. So naging sistema na po ng buhay, attitude of the heart na po, yung gratitude, yung gratefulness, yung thankfulness, yung mapagpasalamat na puso, ay nagsisimula po yan sa pagiging tama yung puso. Amen. So, kinakailangan po na ang puso po ng bawat isa sa atin ay manatiling o maging tama. No? It's very important sa atin po mga Kristiyano na sapagkat ito po, it reflects the truth of who we are in the Lord. Kung ang attitude po natin ay may attitude tayo mapagpasalamat, nagre-reflect po dito, inilalabas ho dito, nakikita ho dito kung sino tayo sa harapan ng Panginoon. Diba? Kung tayo nakatanggap at hindi tayo nagpasalamat, so anong attitude meron tayo? Our attitude is not right. Because usually, and ideally, pagka tayo po ay nakatanggap po ng pagpapala, we have to thank the Lord. So nagsisimula po sa tama pong puso, yung pong ating pasasalamat. So siguro po, pagka may time na hindi tayo mapagpasalamat sa Diyos, baka yun po yung time na hindi tama ang ating puso. Pastor, pwede bang mangyari na tama ang puso natin ngayon dahil andito tayo? Mamaya magiging mali ang puso. It is possible. Na maaaring ngayon, okay tayo, sinasamba natin noon hanggang ngayon. Kinakanta natin yon. Pero mamaya po, Lord, noon lang pala, ngayon hindi. May ka nang isip ng iba, merong nangyari po. Paglabas mo dito, mamaya, bukas, pagtrabaho ulit, may nangyari ulit. Nawawala na yung noon hanggang ngayon. Noon lang. May ganun ba pong time sa buhay natin, nakalimutan natin na ang Diyos pala'y tapat noon hanggang ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan, ang Diyos po ay tapat. So kinakailangan po na ang ating pong heart, ang ating puso ay tama.
At ito yung results ng ating relationship with the Lord Jesus Christ. Dahil meron tayong relasyon sa Panginoong Hesus, kaya po tayo ay meron pong tamang puso. Tamang pag-iisip. Ito po ay nagsisimula sa ating pong relasyon sa Panginoong Hesus. Kaya kung wala tayong ugnayan po sa Diyos na mabuti, sa Diyos na mahabagin, sa Diyos na tapat, ay hindi po magre-reflect yung relasyon natin na yan. Hindi po magre-reflect yung kabutihan sa puso kasi wala tayong connection doon po sa mabuting Diyos. Ang lahat ng kabutihan ay galing sa Diyos, di ba? Every gift, sabi po sa James, perfect gift comes from above. Galing sa Diyos. So dahil sa Panginoon, dahil siya'y likas na mabuti at tayo po ay nakakonect sa Panginoong Hesus, kaya po meron tayong kabutihan sa atin. Kahapon po sa aming Bible study ay napag-usapan, bakit ay kahit yung mga pusakal, kahit po yung mga kriminal, kahit sabi natin walang mabuti itong taong ito, actually mayroon pong mabuti yan sa kanyang puso. Bakit? We are created in the image of God. And the grace of God is working sa buhay natin. Yung tinatawag nating prevenient grace sa theology ay nagtatrabaho po yan sa ating pong puso para gumabay sa atin, para tayo'y piliin natin ang mabuti, piliin natin ang Diyos, at piliin natin yung tama. Yan po'y kumikilos po sa buhay natin. A heart that is grateful is a kind of heart we should desire to have. Ang isang mapagpasalamat na puso ay yun pong puso na ito ang ating pong dapat magkaroon tayong desire na magkaroon tayo ng ganong puso. Bakit po? A grateful heart is a happy heart. Ang sabi po dito, one of them, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice. Siya po'y napagpasalamat sa Panginoon, ang kanya pong puso ay masaya dahil meron siyang mapagpasalamat. O vice versa po, ang kaniyang puso ay mapagpasalamat, kaya po siya ay masaya. Di ba? Kahit sa hindi magandang sitwasyon, nagpapasalamat ka pa rin. Sinong sumasaya? Ikaw. Pero kahit na gaano kaganda yung situation at yung puso mo hindi ka mapagpasalamat, hindi ka masasatisfy. Lagi mong dinidesire yung wala, lagi mong hinahanap yung wala. Hindi ka magiging masaya. Yung tao pong hinahanap yung wala palagi. Pastor, alang hanapin ng meron. May ganun. So, kumbaga nandyan, kung anong nandyan, hindi siya satisfy. Nahanap pa niya yung talagang wala. Hindi ka magiging happy. Pero yung puso mo po na nagpagpasalamat ka, anong meron ka, pagpasalamat ka sa Panginoon, dyan po tayo sumasaya. Amen. Ang taong ito po ay nalaman po niya, gumaling ako. Noon, hindi ako magaling. Noon ay meron akong leprosy, meron akong ketong. Ngayon ay pinagaling ako ng Panginoon. Amazing. Hindi niya inisip na, sana noon pa ako gumaling. Sana nung bata pa ako, o nung ilang years pa gumaling na ako, sana, puro what if. Pero yung tao po na ito, nalaman po niya, ilang taon akong nagsasuffer ng karamdaman na ito, but this time I received this healing from God. I have to return to the Lord and thank Him. Say thank you. Tayo ba po may mga regret sa buhay na sinabi natin, sana hindi ako pinanganak na mahirap? O meron ba kayong regret sa buhay na sinabi, sana hindi ako pinanganak na mayaman? Meron bang nagsisisi sa inyo na pinanganak kayong mayaman? Meron ba tayong mga regrets na kahit na ulit-ulitin po nating binabalik-balikan ho natin yon, ay hindi pa rin natin mababago, nagsasayang tayo ng panahon. Bakit hindi na lang tayo maging masaya sa kung anong meron tayo na kaloob ng Diyos? Be content of what you have right now.
Yan po ay galing sa Panginoon lahat. So nalaman po niya, gumaling ako. Hindi na ako ang dating ganito. 'Di ba? May mga minsan pagka may nangyari po sa atin noon, ang pangalan sa atin nakakabit na 'yon doon, 'di ba? Yung parang may mga alias na. Si Pepeng ganito, Agimat o ganun. Kasi meron siyang noon na ginagawang ganon, naging ganon na yung pangalan. Totoy Pilay. So, nakakabit po. Ito kaya, pangalan niya, walang pangalan eh. Totoy na lang, Totoy Kitongin. Baka sinabihan siyang ganon. Pero nung nalaman po niya, hindi na ako kitongin ngayon, ako'y pinagaling na ng Diyos. Amen. Bakit po siya gumaling? Natagpuan po niya ang great decision sa buong daigdig. Natagpuan po niya ang kapangyarihan ng Panginoon. Natagpuan po niya ang source ng kagalingan, ng healing. Natagpuan po niya, nakilala niya, natagpuan niya sa daan. Mga kapatid, ang pagbabago sa buhay natin ay magsisimula kung tayo po ay natagpuan natin ang ating Panginoong Hesus. Amen. Nagsisimula po ang pagbabago. Miracles happen sa ating pong encounter with the Savior. Yung mga bagay po noon na inaakala ho natin na hindi po mangyayari, nangyayari po at mangyayari kapag tayo po ay nasa Panginoong Hesus. Amen. Siguro dati-rati hindi ka naman kumakanta, naging Kristiyano ka. Ang galing mo nang kumanta. At ang galing mo pang sumayaw. Awitin mo, sasayaw kayo. So, nadi-discover ko natin yung mga talent na ito. Bakit po? Ang Diyos po nagbibigay ng gift. At noon pa man ay di pa yung mga Kristiyano, may mga talent na kayo. Pero ngayon, na-recognize nyo, nagaling pala sa Diyos yun. Amen. At dahil nalaman nyo na galing pala sa Diyos yun, kaya po ngayon, pinapagamit nyo sa Panginoon. Amen. At nagbalik kayo sa Diyos, pinapagamit nyo yung kung anong meron pong pinagkaloob ng Diyos sa iyo. Kung ikaw'y marunong kumanta, kumakanta ka sa Panginoon. Kung ikaw'y may gift of service, pinapagamit mo yung talent mo sa Panginoon. Kung ikaw mayroong prayerful heart, nananalangin ka sa bawat isa. Kung ikaw po'y mayroong gift na talagang madali kang makaakay ng mga tao sa Diyos, ginagamit mo. Yung tao po na ito, mayroon po siyang pusong mapagpasalamat. Kung anong meron siya, kung ano po ang nangyari sa kanyang buhay, siya po'y pinagaling ng Panginoon. A heart that is grateful produces joy and happiness. Nung nalaman po niya, yung puso po niya ay punong-puno ng kagalakan. Ano po yung mga reaction natin sa panahon na naranasan natin yung miracle ni Lord? Are we happy? Or sinasabi ni Lord, sana mas malaki pang blessing? Merong nangungutang, sabing, pinautang mo na siyang isang lapad. Sinasabing, 3 sana eh. At ang masaklap, hindi binabasa yung message mo after that. So magpasalamat ho tayo kung ano po ang merong pinagkaloob ng Diyos sa atin. Magkaroon tayo po ng masayang puso na naglilingkod sa Panginoon. This man was so happy that he didn't hesitate to do an extra effort to go back to the Lord Jesus Christ. Hanapin po niya. Doon sa lugar na siya'y pinagaling, hindi naman natili ang Panginoon na doon siya eh. Diba? Naglalakad John at palipat-lipat po siya ng ibang lugar. Pero yung taong ito, hinanap po niya. Wala pa po silang bisikleta noon.
Wala pa po silang yung Google Map na pag pinindot mo, doon ako papunta sa Sinjo ko, ituturo yung train na sasakyan. Ilang minutes. Kung magbas ka ba, pagbaba doon, magbas ka muna. And then lakad ka ng ilang meters, kaliwa, then ka kanan, kaliwa ulit. Wala pa po silang ganong technology. So it was really an extra effort for this man to find Jesus and to say thank you to him. Extra effort. At this time po, ngayong umagang ito, praise God, dahil nag-effort po tayo na sumamba sa Diyos na sama-sama. Pwede naman tayong may mga choices naman tayo. Pero tayo po ngayon ay narito para po siya ang ating pong sambahin na sama-sama sa lugar po na ito. Siguro yung 10 ay yung siyam. Inisip nila, ay magaling naman na tayo. So, okay na yan. Yun naman yung goal natin. Ba't pa natin nahanapin si Jesus? So sila busy na siguro sa mga ginagawa nila. First time nilang naranasan siguro na gumaling. At gusto nilang ma-discover lahat ng bagay. Na mamuhay silang normal na hindi na sila naka-jacket lagi. Bakit? Wala na silang mga pantal-pantal na wala na yung sakit sa balat. It's amazing. Pwede na silang mamasyal. Pero nakalimutan nila yung mahalagang bagay. Yung pong bumalik at magpasalamat sa Panginoon. A grateful heart implies humility before God. Sabi po dito sa verse 16, He threw Himself at Jesus' feet and thanked Him. And He was a Samaritan. Hindi siya Hudyo. Di ba yung dalawang klase nun? Yung Samaritan ay, yung Hudyo ay niwala sila na tutuan Diyos ho nila. At yung Samaritan po ay magkaaway po yan sa Hudyo ng panahon na, kaya bawal pong mag-cross doon po sa lugar na yon, ng boundary po ng Samaria and Israel. Dahil sinisip nila na ito yung totoo, sa Jerusalem dapat sasamba. Sabi naman ng mga Samaritan, dito sa bundok na ito, dito tayo sasamba sa Diyos. Pero alam niyo po, isang Samaritano, ang bumalik. So, siguro dito, yung Siyam, baka dun sa Siyam na yon ay may mga Hudyo. Nakalahi ng Panginoong Hesus. How come na itong Samaritano pa na ito ang siyang bumalik at nagpasalamat? Baka mamaya po magulat ho tayo. Pagdating po sa langit, sabihin natin, oh, yung taong ito, hindi naman, bakit nandito to? Oh. O di kaya matatanaw mo siya, o andun siya. Sa langit. So ikaw, saan ka ngayon? Pag natatanaw mo lang yung iba na sa langit, ibig sabihin ikaw, wala ka doon. Baka magulat tayo, akala ho natin, we are faithful, we are serving the Lord. Itong mga tao, mga Hudyo na akala po nila talaga, they are the best. At sila po at talaga ang pinili. Yung pinanindigan nila, pinili. Talaga namang doon nagsimula ang gospel Jesus was a Jew. At ito po yung naging dahilan na sila po yung naging mayabang at hinahamak po nila yung ibang lahi. Pero po dito sa parable, dito po sa kwento ho na ito, ay yung pong hindi inaasahan na siyang bumalik at magpasalamat. Siya pa yun. Yung inakala ho natin na hindi po, parang hindi naman nagsasalita sa church, wala namang masyadong talent, pero baka po yun ang pinapupurihan, yan po, baka po yun ang tinitignan ng Panginoon yung puso. Baka magulat na tayo pag nagbibilangan na po ng reward. Mas marami siyang reward. Tapos sasabihin natin, di ba Panginoon, nag-gitara ako every Sunday. Nagpipreach ako. Oh, every Sunday, nagpipreach ako. But marami siyang gift, reward. Baka hindi natin naasahan yun na ganun ang mangyayari. Only God knows.
Kaya walang sino man po ang siyang makapagmamayabang sa mga ginagawa po natin, sapagkat alam po ng Diyos ang puso. Alam po ng Diyos ang puso ng tao. If we sincerely worship Him, serve Him, sa buhay po na ito na pinagkaloob niya sa atin, ang Diyos po ang nakakaalam. Itong Samaritano na ito, siguro hinusgahan sila. Bakit ka lalapit sa Panginoon? Kami lang yung may karapatang gumaling. Kami yung mga Hudyo. Hindi natin alam. Baka siya ay pinigilan po. Huwag ka nang lumapit. Di ka naman namin kalahi. Kilalanin ka ba dyan? Hudyo yan eh. Ikaw Samaritano. Pero akalain nyo po, siya pa yung bumalik at nagpasalamat sa Panginoon dahil meron po siyang kapakumbabaan. Pagka ikaw'y meron pong pusong mapagpakumbaba, ang puso niyo po ay mapagpasalamat, kasama po doon yung pagpapakumbaba. Ina-acknowledge nyo po ng lahat ng bagay na yan na nasa sayo ay hindi talaga sayo. Kinikilala nyo na ang Diyos ang siyang source ng lahat ng bagay at ang lahat ng meron ka ngayon, magandang mukha, magandang pangangatawan, maliksi, malakas. Hindi po yan dahil ay gumagamit ka ng mga bagong cosmetics ngayon. Hindi yan dahil ikay nagda-diet po at kinakain mo cabbage lang araw-araw. Hindi yan dahil ikaw ay nag-exercise ng 20,000 steps a day. Yan po ay dahil sa biyaya ng Diyos, dahil po sa Panginoon. Kinikilala mo na dahil sa Diyos, kaya po ay yung lahat ng naranasan mo, yung kakayanan mo, ay nasa sayo ngayon. It implies humility. Diba? Kung tayo kaya, mayroon bang mga time ho sa buhay ho natin, do we have a kind of heart like this man? Or, nagpapasalamat ba tayo sa mga blessing na natanggap po natin? Nagpapakumbaba ba tayo sa lahat ng blessing na natanggap natin? O sasabihin natin, angking galing ko to. Angking galing ko to. Kaya ako nagawa mga bagay na ito. Isang araw kaya alisin ng Panginoon yon. Sa lahat ba ng pagpapala ay kinikilala natin ang Diyos na yung wala tayong kinalaman dito. It was all because of the grace of God. Kaya po na-receive natin yung mga bagay na to. Yan po ay mayroong kapakumbabaan ang puso po na ganun. He threw himself at Jesus' feet. Nagpatira pa po siya sa paanan ng Panginoon. At sinasabi, doon sa Bible po, pag sinabi yung mga lahat naman nagpatira pa, kinikilala po nila yung kanilang sarili na hindi po worthy. Si Peter, naalala nyo, nung sila'y nakakuha ng maraming isda, na magdamag silang ng isda at wala silang nahuli, at sabi ng Panginoon, itapon nyo sa right side yung inyong lambat. At makahuli kayo ng maraming tilapia. At sinasabi Panginoon, magdamag kami ng isda, pero wala kaming huli, pero dahil sinabi nyo, susundin ko. Sinunod po nila at nangyari nga po ay ang dami po lang nahuli, at si Peter po, nagpatira pa po siya. Away from me, go away from me, Lord, I am a sinner. Siguro ganito rin yon. Ang ginawa po ng Samaritano na ito, Panginoon, makasalanan ako. Samaritano ako, Lord. Hindi ako Hudyo. But thank you. Dahil yung kaligtasan, yung pagpapagaling ay nararanasan po ng bawat isa. Nakikita ba natin ang ating sarili po na hindi worthy sa harapan ng Diyos?
Yan po ay tamang puso. Hindi worthy sa harapan ng Diyos, but because of our faith in the Lord Jesus Christ, kaya nating makapaglilingkod, malaya tayong maglingkod sa Panginoon dahil sa ating panampalataya, nilinis tayo ng Diyos. Nilinis tayo sa banal na dugo ng Panginoong Hesus at tayo po'y naging karapat-dapat. Naging karapat-dapat. Though we are not worthy, hindi tayo karapat-dapat, but because of our faith in the Lord Jesus Christ, naging karapat-dapat tayong lumapit sa Panginoon. Sino kayang 100% sa atin dito na walang kasalanan? So kung wala po, ibig sabihin ay kung wala pong ni isa, walang karapat-dapat sa ating kumanta ngayon. Umagang ito. Walang karapat-dapat sa atin na sumamba, na sama-sama. Pero po, bakit tayo narito? Because of our faith in the Lord Jesus Christ. At dahil sa panampalataya po natin na ito, napawalang sala po ang lahat. We are all justified by faith in the Lord Jesus Christ. Amen. Kaya po ang nakikita po ng Ama ay hindi na po ang ating sarili. O si Celso yan noon. Si Celso yan na ganitong ginawa niyan. Ang nakikita po ng Diyos, yung pong pananampalataya ko sa Panginoong Hesus. O kung ikaw man yun, panampalataya mo sa Panginoong Hesus ang siyang nakikita. At ang lahat po ng nagawa mo noon ay pinawalang sala ka because of your faith in the Lord Jesus Christ. At yan po ay nangangahulugan na meron pong kapakumbabaan kapag tayo po ay ina-acknowledge ho natin, nagpapasalamat ho tayo sa lahat ng bagay po na ito. Samaritan. Meron po, pag ikaw po ay taga Pampanga, ang tawag po sa iyo ay Pampanggenyo. Kung ikaw ay taga Batangas ay Batanggenyo. Ano pa? Kung ikaw ay Bicol, Bicolano. Kung ikaw ay taga Leyte, Leyteño. Kung ikaw ay taga Samar, Samaritan. Hindi, naisip lang natin yan. So a thankful heart shows a humble heart before God. A thankful heart shows a humble heart before God. Kinikilala mo ang pagkilos ng Panginoon sa iyong buhay. Hindi mo iniangkin ang lahat ng bagay ay sa iyo dahil ikaw ay magaling, but because ang Diyos ay magaling. When we receive God's blessing, we must remain humble and thank God. Thank Him for what He has done. There's no reason for us to be boastful about the things that God bless us with. Wala pong rason na tayo magmayabang. No? Kung noon ay isang sapatos mo lang, ngayon ay dalawa na, sabihin mo, matipid ako eh. Tsaka alam ko yung mga sale dyan, yung mga ano. So, ikaw lang magaling. Hindi mo na, dahil sa Lord yun eh. So, wala tayong karapatan hong magmayabang sa ano man pong meron tayo. Bagos tayo magpapakumbaba, sabihin natin, because of God's abundant grace and mercy and blessing sa lahat ng sumasampalataya po sa Kanya, kaya po nararanasan po natin ang bagay na ito. Kung titingnan niyo yung sarili, anong mga blessing kaya na masasabi niyo not because of who you are, but because of who He is? Nakikita niyo ba ang inyong sarili? Kung evaluate ho natin, gagawa tayo ng inventaryo sa buhay ho natin, ito bang kamay ko na to kaninong nagmana? Sa tatay, sa nanay? May mga ganon, ano? Sabi yung, ang ganda ko kasi, ang pogi ko. Bakit? Mana sa tatay. Mana sa nanay. Pero alam nyo, galing po sa Diyos lahat ng bagay. At sa mata naman ng Panginoon, pantay-pantay naman tayong lahat.
Pangatlong bagay po ay a grateful heart gives praises to God. Nagpapasalamat po sa Panginoon. Hindi lamang po nagpapasalamat at nagpupuri. Ang sabi po sa verse, Jesus asked, "We're not all 10 cleansed? Where are the other 9? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner?" Wala bang isa doon din o tatlo kahit, alam niyo po, siguro kung tingnan natin, yung 1 out of 10, ano yon? 10%. Isa lang po yung bumalik. Kahit man lang sana 50%, 5. So, hindi masabi ng Panginoon, hindi naman ganoon ang Panginoon, pero sabi, sayang naman yung pinagaling, isa lang talaga. Diba? Pagka tayo ba'y gumawa ng kabutihan sa 10 tao, pero yung naalala lang tayo, isa lang yung nakakaalala sa atin kung tayo na may nangangailangan. Ano pong maramdaman natin? Grabe, dami kong tinulungan noon, nung ako'y bilyonarya pa. Ngayon na milyonarya na lang. Wala na nakaalala sa akin. Samantalang noon, talagang todo ano ako. Oh, nag-iisip tuloy kayo. Relate ba kayo dyan? Hindi po maganda sa pakiramdam. Isipin niyo po ang naramdaman ni Jesus. Di ba pinagaling po niya, 10 po. 10 yung pinagaling, kaya hinanap po niya, nasan yung 9? O kahit yung 4 man lang, o 5 man lang, o 6 man lang, wala isa. At foreigner pa, sa taga-Samar. Samaritan. Hindi pa Hudyo yung bumalik. Yung kanyang mga kababayan, ni isa doon, walang bumalik. Isa lang ang bumalik. At nagpuri. Yung taong pong ito ay hindi lamang siya basta bumalik at nagpasalamat, but this man praises God. Nagpasalamat at nagpupuri sa Diyos. Magkaiba pala yun, no? Yung pasalamat sa kapagpupuri, kaya dalawa, no? Nagpapasalamat saka nagpupuri. Pero pwede na rin, pag nagpapasalamat ka, nagpupuri ka din. No? Kung nagpupuri ka ba, nagpapasalamat ka rin ba? So, dapat ay magkapatid po ito. So, siya'y bumalik, nagpapasalamat at nagpupuri. Ano kayang inawit niya noon? Kamangha-mangha? Kamangha-mangha, Panginoon. Ako ay kitongin, pero ngayon ay hindi na, nalinis na ako. Kamangha-manghang pag-ibig. Lagpas. Kala ko lagpas tuhod. Lagpas langit. Kamangha-manghang pag-ibig mo. Lagpas langit. Pero wala pong panampalatay na lalagpas sa langit, ha? Kaya po, araw-araw tayong malapit sa Panginoon, hindi tayo lalagpas sa langit. Wala pong ganun lalagpas. Pero kung lalagpas ka man, pagbaba mo, langit pa rin. Eh kung kinapos ka, sa lupa ka na pag bumagsak ka pa. Kaya mayroong mga nag-aaral po, sabi niya, i-aim nyo yung summa cum laude. Kasi pag bumagsak ka man, magna. Okay, i-aim mo yung magna, babagsak ka man, cum laude pa rin. Oh. So, wala pong ganyan nalalagpas, ano? Siya'y nagpapasalamat sa Panginoon. Kamangha-mangha ang ginawa mo, Panginoong Hesus. Nag-effort siyang bumalik at nagpasalamat po siya dahil po'y namangha po siya sa ginawa ng Panginoon. Do we praise the Lord after God bless us? Naranasan natin yung kanyang himala, naranasan natin yung kanyang miracle, naranasan ho natin yung pagkilos niya sa buhay natin, pinagaling ka niya sa iyong karamdaman, binigyan ka ng kagalakan sa iyong puso, nasolve lahat ng mga problema mo sa Pilipinas, dito po sa Japan,
May mga nag-grant na mga prayer request mo. Tayo ba'y nagpupuri sa Diyos? O sinabi natin, because I pray about it, so God is obliged to do something. Parang sometimes we hold God a hostage to our prayer. Lord, you have to do it because I pray about it. Oh no. Tayo ba ang nagdidikta sa Diyos? We pray for His will, and His will be done, at hindi ho natin, hindi po yung kalooban ho natin. Ang kalooban ng Diyos ang siyang mangyayari at hindi po sa atin. So do we thank the Lord? Do we praise the Lord? Lord, thank you, and I praise your name because of what you have done. Tingnan natin yung ating pong buhay, mga kapatid. Or ugali ba natin na nagpapasalamat at nagpupuri? Kaya ba nating umawit ang papuri sa Diyos even in the midst of storms sa buhay po natin? Is God asking, where are we? After He bless us? No? Kung minsan tinulungan mo, hindi mo na mahagilap. After na-receive. Yun pala, scammer pa. May nagbibigay, sabing, nanalo kang ganyan. Paloadan mo muna ako, 1,000. Pinaloadan mo, hindi mo na makontak. Ganun ba yun? Na-receive yung blessing at hindi na makontak. Hindi na ba tayo makontak kaya sa Lord? After tayo pinagpala, after tayo pinagaling, ang Diyos kaya ay naghahanap, nasaan na si Sister Dujin? Sana si Pastor Celso? Nasaan na sila? Di ba pinagaling ko sila? Pinagaling ko sa high blood yun Bakit di ko na mahanap ngayon? Hindi man lang nagpasalamat. Sister Lujin, pinagaling ko sa, influensya? Influenza. Pinagaling ko siya sa kanyang trangkaso. Ganon kaya si Lord sa atin? Hinahanap kaya niya tayo? Kung hinahanap niya tayo, ibig sabihin, hindi tayo bumalik at nagpasalamat. Where are the other 9? Kung titignan po natin ating sarili, tayo kaya ay nasa kabilang ng 9? O tayo po dun sa isa, yung 10%? 1 out of 10? O tayo po ay kasama dun sa hinahanap ng Panginoon? Nasaan na si brother? Nasaan na si sister? Kagagrant ko lang ng kanyang prayer Pray pa siya ng pray. 2 taon niyang pinagpipray. Binigay ko. Parang di ko na makontak. Di ko na siya nakikita. Nakalimutan na niyang mag-pray. Siguro yan ang dahilan na kung bakit di tinutugon ni Lord yung prayer minsan. Bakit pinatatagal niya? Kasi baka mamaya pag binigay niya, hindi na tayo mag-pray. Yan po yung dahilan kung bakit di niya ginawang perfect ni Lord. Imagine that perfect ka ngayon. Wala ka nang kailangan. Perfect ka na Lahat ng bagay meron ka, lahat ng talent meron ka, lahat ng mga anumang merong mundong itong mai-offer sa'yo, ay nandyang meron ka na. Malusog ka. Hindi mo na kailangan siya, hindi ka na nananalangin. Sometimes, hinahayaan po ng Panginoon na tayo po ay kapusin, tayo may karamdaman, tayo may problema, kasi para tumawag tayo sa Kanya. Kapag tayo pinagpapal ng Panginoon, ang attitude po natin is to go back to Him and thank Him. Hindi po tayo sasama dun sa siyam. Bahala na yung siyam. Kung ayaw nilang magpasalamat sa Diyos, it is a personal decision to say, thank you, Lord. And worship God. Hindi po yan dahil pinipilit ka lang ng iyong kamag-anak. Pumunta ka. Magpasalamat ka. Siguro sa isang bata ay tinuturuan natin ng ganon. Kung tayo po mature na, hindi na po kinakailangan po na tayo ay pilitin pa rin at sabihin, magpasalamat ka sa Panginoon. Meron pong isang Kristiyano na kumakain po siya, habang kumakain po siya sa
restaurant po. Mayroon ding sa katabi niya, tapat niya, na inoobserbahan pala siya na kumakain, bago siya kumain pala. So, itong Christian, kasi Christian siya nag-pray ho siya, nakapikit, nakaganon siya. Hawak all. Paano ba kayo mag-pray? Kapikit ba yung mata? Oo. Yung iba po, hindi nakapikit, baka pag dilot. So, ganyan siya, nag-pray siya. Inobserbahan siya nung katabi, yung nasa tapat niya. May dumi ba yung pagkain mo? So, walang dumi. Masakit ba yung ulo mo? At nakagan? Wala, okay ako. So, ano yung ginagawa mo? Nagpe-pray ako. I usually pray before I eat. I thank God. Nagpapasalamat ako sa Diyos. So, sabi ng taong niya, Christian ka pala. Christian ka? May laman na bibig Christian. Sabi niya, sabi nung hindi Kristiyano, kain lang ako diretso Kasi bet ako magpapasalamat. Pinaghirapan ko naman yung pera na pinambili kong pagkain. Nagtatrabaho ako. Pagod na pagod pa ako araw-araw sa pagtitrain. Naglakad pa ako ng ilang kilometro. Tapos, magbabas pa. Lalakad pa. Pinaghirapan ko to, bet ako magpapasalamat. So, kain na lang ako. Sabi ng Kristiyano, alam nyo, ganun yung aso ko kumain. Tayo kaya kumakain po na parang aso. Tayo kaya po ay nakareceive ng pagpapala ng Panginoon at nakalimutan na natin siya. Bumalik tayo sa Panginoon at magpasalamat sapagkat siya po ay pinagpapala po niya tayo. The man returned to God, not only to give thanks, but to praise Him. Siguro lumukso-lukso po ang taong ito sa tuwa na siya po'y pinagaling. Maybe there were times that we forgot to praise God. May the Lord forgive us. Huwag patawarin tayo ng Panginoon sa mga time po na nakalimutan nating magpasalamat. Kalimutan nating sambahin siya. Kalimutan nating bumalik. Nagmamadali na tayo dahil late na tayo. Nakalimutan natin na, Lord, thank you. I praise your name. Thank you for your goodness today. Pang-apat pong bagay, a grateful heart restores well-being. Then he said to him, rise up and go, your faith has made you well. Yung isang puso mapagpasalamat ay siya ding nagpapagaling. Kung minsan po, hindi naman ganun ka-serious talaga yung problema natin. Pero dahil hindi tayo mapagpasalamat, lalong lumalala. Diba? Lalong lumalala. Pero kung titig natin, may mga tao po talagang hindi po kasing blessed tulad natin, pero sila'y masaya. Nagpapasalamat tayo. Nagpapasalamat sila sa Panginoon dahil sa kabutihan ng Diyos. Sa buhay ho nila. Tayo kaya po ay meron pong ganitong puso. Kung tayo po ay mapagpasalamat sa Panginoon, sabi po sa Proverbs chapter 17 verse 22, a merry heart does good like a medicine. Pero sabi niya, a broken spirit dries the bones. Ang masayang puso ay parang isang gamot. Medicine. Sabi sa Proverbs. Kasi po, yung masayang puso mo, kahit na hindi naman ganun
na malaki yung problem, o kahit malaki yung problem, masaya pa din yung puso mo, nakakagaan po ng pakiramdam. At gumagaling po lahat. Sapagkat ikaw ay merong masayahing puso. Pero kung ikaw ay depressed, may sakit ka na nga, iniisip mo pa yung mga negative, lalo kang nadidepress ngayon. Kasi po, totoo po yun, yung kung ano pong iniisip, yun nung kumukonekta yun sa physical natin, sa katawan natin. Pati yung emosyon natin susunod. Pero kung ating pong isip ay nakatuon po na magpasalamat ako sa Diyos, mabuti ang Diyos, sambahin ko ang Diyos, everything will follow. Amen. Titignan natin yung kabutihan ng Panginoon kahit sa mga maliliit na bagay. Maging masaya ho tayo at it restores our well-being. Tayo po'y pagagalingin. Mayroon tayong panibagong lakas ng Panginoon mula sa Panginoon dahil tayo po ay nagpapasalamat at patuloy pa niya tayong pinagpapala. Kung tayo po'y nagpapasalamat sa Panginoon even in the little things, mas bibigyan pa tayo ng mas malalaking bagay. Pero kung tayo po hindi mapagpasalamat kahit sa mga malalaking bagay, hindi po natutuwa ang Panginoon, hinahanap ka ng Diyos. At kahit yung mga malalaking bagay, baka alisin pa sa iyo. So ipagamit natin sa Panginoon, pagdating naman sa talent, no? Kung meron kang talent, ipagamit mo sa Lord. Kasi nakakatakot po bago, baka alisin po niya. Tatapos na po tayo. O yan, lumipad na yung ibon eh. Oh, ang lalaki ng uwak dyan sa labas pag ano. Be thankful to God in all circumstances. Sa lahat po ng situation, hindi lamang dahil masaya, hindi lamang ay nakatanggap ka ng anumang bagay na iyong hinihiling, but we have to be thankful to the Lord whether we are in situations po na yung challenging situations, may mga problems so tayo, matuto pa rin tayo pong magpasalamat sa Panginoon. Give God praises in all situations. We have to praise God after we experience His power. And even in the midst of storms of life, we still need to praise Him, for He knows what He is doing. God knows. At siya po'y gumikilos sa mga bagay po na to para po tayo ay mapagpala. Remain humble and always acknowledge God's work in your life. Hindi po tayo maging mayabang ha. Pag tayo po'y pinagpapala, tayo po'y manatili pong nakadikit pa rin yung ating paa sa lupa. Iba naman yung gumapang ka sa lupa. Dikit natin pa sa lupa. At panguli po, be happy always. Ano? We have choices eh. We can choose to be happy. Kahit sa situation na hindi naman masaya, but pwede pa rin maging masaya. Piliin mong maging masaya. Ikaw lang din naman pipili niyan. Hindi yung kapitbahay mo. Wala naman pakialam sa'yo. Ikaw ang pipili nun. Choice po niya na maging masaya. Mga kapatid, mensahe ngayong umagang ito, maging katulad tayo nung taong itong Samaritano. Magbalik tayo sa Panginoon, magpasalamat at magpuri. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong mensahe namin napakinggan. Salamat po, Panginoon, na ikaw ang patuloy na kumilos at nagbigay sa amin ng paalala na kami po'y magbalik lagi sa iyo. After po naming na-receive lahat ng pagpapala, after po naming na-receive lahat po ng iyong blessing, ng mga himala na naranasan namin, ginrant nyo ang aming mga prayers. Lord, lagi po namin ibalik sa iyo ang pasasalamat, ang aming mga pagpupuri. Patuloy nyo kaming bigyang pusong mapagpakumbaba, Panginoon. Kung kami po'y mayabang, Lord ka, durugin nyo ang aming puso. At bigyan nyo kaming pusong mapagpakumbaba at handang sumunod sa iyo. Ikaw lamang amin pong papurihan. Ikaw lamang ang may tataas sa buhay namin. Pagpalain niyo ang inyong mga anak ngayong umaga, na upang mensaheng ito ay patuloy na tumimo sa aming puso at may isa pamuhay namin.
In Jesus' name we pray. Amen.